What's up mga kakanlibak? Magandang araw. Ngayong araw po nga samahan niyo muna kami at magabanig tayo din ulit sa ilog. Nung nakaraang araw pa nga po namin sana balak banigan, ay kaso nga nila po may mga pasok po rin mga bata. Kaya nero pong linggo ay napagpasyahan po namin na magbanig na dinis na ay wala din naman kami hinagawa dinis sa bahay. Sakto po nga at mahina na ang tubig dinis sa ilog kaya napagpasyahan po namin na pumarinin na sa ilog at banigan na ere. Nung nakaraan po nga nagnisid po kami din marami kami nahuling ipon. Nakita po nga namin din na pwede po nga rin banigan at maganda at mahaba pati yung piling banigan din at marami pating mahuhulit. Marami maliliit na ipon at maliliit na isda. Nagdala lang nga po kami dyan ng pala at saka mga bao. Tapos pinapuntahan po namin din sa mga bata yung pamanhig at saka isang tay. Nalagay namin po din yung pantaan. Pag nasuba na yung mga hipon at saka mga isda. Ito nga po sa part na yan na yung pinsan ko po ay ang gamit niya po ay pala. Yung sa akin naman po ay bao saka doon sa mga ibang mga bata. Tulong-tulong na nga po kami din sa pag lagyan ng buhangin din pagtambak para naman matapos na namin agad para naman kami makauwi at makakain. Pagpasya po nga namin din na hindi na muna umuwi baka pumadala nga ng malakas na agos na tubig yung mga buhangin namin na tinambak ay di sayang lamang. Kaya diniretso na nga po namin ng pantambak din buhangin para naman matapos na namin. Dito nga po sa part na to kung makikita nyo po ay napakahaba na po na namin natambakan ng buhangin. Kung mapapansin nyo po dito ay pinakita ko nga po yung part lahat ng ay ginawa namin para naman makita nyo paano yung proseso ng pagbabanig din sa amin. Hindi nga ay ito ay natapos na namin ito nang bigla nga hindi namin inaasahan ang pangyayari bigla nga gumuho yung mga tumambak namin ng mga buhangin at binala nga nito na malakas na agos na tubig. Ito nga po sa part na to ay napanghina na po nga kami dahil sa sobrang pagod po pag-akot ng buhangin at saka pagpala. Yung pinsan ko po nga dito ay napaupo na sa sobrang pagod siya po nga nagapala ng buhangin. Pero tinuloy pa rin po namin pag-ayos niyan. Nilayos lang po namin din yung kanal na daanan ng tubig. Nilakihan lang po namin. Ito nga po yung kanal na natukoy ko kanina. Yan po nga nung una ay maliit lamang. Tapos mababaw po lang pati yan. Tapos ang ginawa po nga namin ay nilakihan po nga namin yung kanal tapos kinukutan po namin para lumalim para naman yung agos ng tubig ay mabilis pababa para naman po hindi siya maipon din sa taas. Dito naman po, naging effective naman po yung pagpalaki namin ng kanal at umayos naman po yung agos ng tubig doon at hindi na po siya naiipon din sa taas. Kitang-kita naman po nyo yung sobrang daming suba ng mga hipon na maliliit na yan at saka isda. Ito nga po sa part nito ay nakakatuwa nga po at nakakawala nga yung pagod. Kitang-kita nyo naman po na napakarami na subang mga isda. Tapos ito nga po yung unang pandaw namin nung tayo na tinaan kanina. Sandali lang po namin yung tinaan. Tapos pag pandaw po nga namin, yun na po nakakalati na agad siya sa timba. Yan po yung timba na yun maliit na biskwit lang baga. Nga po sa part na to ay pinandaw na nga po rin ng pinsan ko yung isang tayo na pamanhig. Ulo! Ulo! Ang dami niyan! Naklubin na sa akin. Gagod, pinakit ka. Di ba? Listo! Nagigat ay. Ito nga po ay pakita ko nga po sa inyo ay sunod namin na pandaw ng tain. Ito nga po ganun kadami yun yan po tinagyan lang namin po ng pako sa ibabaw para naman po ay hindi sila magtalunan. Nilipat po nga namin rin sa timba at pinakuha po nga namin sila ng tubig sa bahay at tinangani po umuwi kami kanina at di na rin po nga kami kumain. Kumuha po sila ng tinapay kay Doda na 4 na balot saka tubig. Ito nga po sa part na to ay nagkainan na nga po kami ng tinapay. Medyo magutom nga po, talauna na yata. Dito nga po sa part na to ay pinandaw na rin po nga ng pinsang ko yung isang tain na pangatlong pandaw na po namin yan. Nilagay na nga po din yan sa timba para naman makita natin kung gaano kadami yung nahuli nitong pangatlong pandaw naman. Kasi malaki igat. Grabe ba? Wala ba? Ay buisin. Part po naman ito naman po ay pinandaw ulit ng pinsang ko yung pang-apat naman na pandaw namin. Ito naman po yung pamanhig. Akaunti lang na rin lang po yung laman yan. Pagkatapos po niyan nilagay na po nga din sa timba. Para nga po naka 10 kilo kami ng mga isda dyan. Tapos umuwi na nga po kami. Tinaan po nga namin ulit yung mga tain. Pangatlong taon po nga dinala doon po nga ng pinsang ko sa may-ari dahil doon na lang po binigay yung huli at nagaulan na nga po pati. Uwi na. Tapos kami magbanig. Uwi na.